Nagbabalik po ang unang balita, 19 na dayuhan ang patay nang masunog ang isang mall sa Doha, Qatar. Sa ulat po ng Reuters, 13 raw sa mga namatay ay mga bata, ilan sa mga ito, Pilipino. Sa ulat naman ng Al Jazeera, may 3 Pinoy na guro rin daw ang nasawi sa sunog. 17 naman ang nasugatan sa insidente. Kwento ng kaanak ng isa sa mga batang namatay, wala umanong fire alarm o water sprinkler ang mall. Iniimbestigahan na ng Qatari Interior Ministry ang pinagmula ng apoy. Isa sanggol ang nailigtas sa mga tanod matapos abandonahin sa isang plant box sa Cubao, Quezon City. Darito ang report ni Oscar Oida. Diretso sa loob. Kung hindi pa muna agad nakita, malamang nalapan na raw ng mga aso ang isang buwang gulang na sanggol na ito na basta na lamang iniwan sa isang plant box sa bahagi ito ng Harvard Street, Barangay E. Rodriguez Sr., Cubao, Quezon City. Alas 10:30 ng gabi, nang marinig umano ng mga residente ang nakahahabag na iyak ng munting anghel. Kasi may aso po dito sa tapat kanina, parang inaamoy-amoy po yan dito. Tapos nung paglabas ko, may bata pong umiiyak. Tapos chinek ko, yun nga, batang, akala ko kasi ano ang tawag doon, parang ringtone lang. Sakto rin namang nagpapatrolya sa lugar ang mga tanod, kung kaya't dali-dali niya itong kinuha at pinalitan ng damit. Pagdampot ko sa bata, basang-basa yung kanyang pinagbalutan na lampin. Kaya sa ginawa ko, hinubad ko ng aking uniforme at saka yung binalit ko sa balot sa bata. Tsaka yung dinala namin ngayon dito sa barangay. Bukod sa basang-basa, halata din umanong gutom na gutom ang sanggol. Kung kaya't kusa na nag-ambagan ang mga tanod, pambili ng gatas at iba pang pangangailangan ng sanggol. At sa isang iglap, ang mga tigasing tanod, nagmistulang mga ulirang magulang, halinhinan sa pag-aalaga sa baby girl. Masarap dahil parang anak mo na rin. Ayon sa mga tanod, ditong kauna-una ang pagkakataon na may nag-iwan ng sanggol sa kanilang lugar. Yung ilan nga, di na raw pinalad na mabuhay. Siguro dadalhin siya ng aso kasi bata pa yun, mas matamis-patamis pa siguro sa aso. Kasi may nangyari na rin dito, dyan sa kanto na yan, may sanggol din na iniwan, kapapanganak lang. Ngayon, hila-hila naman hila-hila naman ang pusa. Nakatakdang ipaubaya ng mga tanod sa DSWD ang pangangalaga sa bata. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Rider ng motorsiklo muntik nang masagasaan matapos sumemplang sa bahagi ng Magallanes Flyover. At isang bus nabangga sa sinusundang sasakyan. Ang pareho aksidente, huli sa CCTV. May live report si Lavan Yuver. Love! Tama, Igan, yung dalawang aksidente niyan ay nahuli nga sa CCTV. Diyan po ay gamit pa rin dyan sa may Magallanes Flyover southbound lane galing po sa MMDA. Pasado alas 8 ng umaga nitong Mayo 24 nang mangyari ang disgrasya. Ang unang aksidente, sumemplang ang motorsiklong papuntang Pasay at tumilapon ang nagmumotor sa kalye dahil sa madulas na daan. Dahil sa mabilis na pangyayari, hindi ito agad napansin ng kasunod na taxi. Halos pumailalim ang nagmumotor sa harapan ng taxi. Mabuti na lamang at tanging mga galos lang ang natamo ng nagmumotor. Tinulungan ng taxi driver ang naaksidenteng nagmumotor. Kasabay din nito isa pang aksidente na naganap sa bandang likuran lamang ng unang aksidente. Biglang napahinto ang isang sasakyan kung kaya't ang kasunod na provincial bus ay bumangga sa likuran nito. Nayupi ang likurang bahagi ng sasakyan. Wala namang naiulat na sugatan sa pangyayari. Kinalaunan po, nagkasundo na lamang ang dalawang kampo. At yan mula naman po dyan, Iga, na dito tayo sa isa pang report, upang madisiplina ang mga taong tumatawid sa hindi dapat tawiran. Mga jaywalkers po ito, kayo po ito. Plano po ng MMDA na taasan po ang penalty sa mga nagja-jaywalk. Sa kasalukuyan kasi ang penalty lamang ay 150 pesos plus meron pong community service. Plano po ng MMDA na magkaroon ng ticketing system sa buong Metro Manila at para magkaroon din po ng posibilidad na pagkakakulong ng 3 araw ang mga nag-violate po ng jaywalking. At yan muna ang aking update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat,
Laban Yuber. Marami ang maling humanga sa half Pinay at American Idol Season 11 runner-up na si Jessica Sanchez sa kanyang pag-awit ng US National Anthem sa National Memorial Day Concert sa Washington, D.C. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's last gleaming, whose broad over the land of the free. Ilan din po sa mga bigating artist na nag-perform sina Daughtry at Natalie Cole. Mula 3, 2 na lang ang kinanta ni Jessica dahil pinutol ang concert bunsod ng masamang panahon. Ayon sa Dalagita, inaalay niya ang pag-awit sa kanyang ama na nasa active duty at lolo na retiradong serviceman. Samantala, nakipag-bonding ang Kapuso Child Stars na sina Jillian Ward at Mona Luis Reyes sa kanilang fans sa isang amusement park sa Laguna. Todo suporta rin si Jillian sa kanyang best friend Mona dahil na-diagnose ito na may diabetes type 1 noong October 2011. Ayon kay Mona, walang dapat ipag-alala ang kanyang fans. At very positive din daw ang kanyang attitude kahit pa masakit daw ang gamot na itinuturo sa kanya 3 times a day. Bida sina Jillian at Mona Luis sa GMA Telebabad show na Luna Blanca. May chika pa ako mamaya kaya dyan lang po kayo. At ang rin namin mamaya, suspect sa pang-hold up ng isang bus sa EDSA, Quezon City, patay sa shootout. At lalaki sugatan matapos barilin ng 3 armadong lalaki sa Taguig. Abangan yan at iba pa sa unang balita. Mamaya. Malapit talaga. Back to school na tayo mga mommies. At ito ang isa talaga na kailangan ng ating mga anak na dapat maganda, matibay at tatagal sa kanila, sa kanilang araw-araw na pagpasok sa school. Yan ang mga school shoes. At para maintindihan natin more about school shoes, kasama natin si Miss Ivy Mauhay ng Richwell Trading. Good morning, Miss Ivy. Good morning. Hi, ano ba? Are all school shoes made the same o iba-iba din siya? Actually, iba-iba din siya. Oh, but it's still the classic black shoes. Alright. Oo, pero siguro for now, it's more trendy kasi may mga designs na siya. Oo nga, may mga Yes. print-print na ng mga mukha-mukha dyan sa Oo. gilid. Alright, ano ba ang dapat hanapin ng isang magulang para sa anak